Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Magkhulasa ka? Dun lang po sa nabutan ko, dun lang po sa sinabi mo sa aking pagkakaintindi, Sige. yung mga ideas. Kasi ang mga ideas po ng economics ay matagal na pong nag-exist. So sa nasabi mo nga, ang agham ng ekonomiya o ilmu iktisad ay isang bagong agham lamang na kung saan ito ay nakabase sa mga ideas na noon pa na sinasabuhay ng mga tao sa society, which is hindi naman alam ng tao na yun pala ay ang tawag doon ay economic. So sa mga naipon na mga ideas na yon, ng mga katulad ng production, distribution, marketing, so yun yung nabuhay na yung nagkaroon na po tayo ng ilmu iqtisadi ngayon. So yun lang po yung pagkakaintindi ko. Tamam. Tamam, Sister Shirel. Ganda. Mashallah. Jazakallah khaira. Mumtaz, mumtaz. Yun po, no? Barakallahu fikum. Naubos na yung kalam doon, na-digest na. Yun po ang ibig natin sabihin sa nasya'at. Nasya'atu ilmul iktisad. O nasya' wa tatawwar ilmul iktisad. Kunin natin yung kailan niya nagsimula. Kaya nagsimula yung ilmul iktisad na yan. No? Barakallahu fikum. Dito, basahin lang ninyo yung Arabic na. Paliwanag na natin kasi naghabol tayo ng oras. Barakallahu fikum. Okay, bismillah. Dito po, no? Isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon, Habarat. No, inshallah ituturo natin yung Habaratul Islamiyah. Isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon na nag-iwan ng bakas sa larangan ng pag-iisip na pang-ekonomiya ay ang ano? Tafaddalu. Sino ang mga pinakamatandang sibilisasyon na nag-iwan ng bakas sa larangan ng pag-iisip na pang-ekonomiya? Tafaddalu. Anong bansa yan? Anong empire yan? Okay, proceed tayo. Isa sa pinakamatandang sibilisasyon na nag-iwan ng bakas sa larangan ng pag-iisip na pang-ekonomiya ay ang Yunaniya. Nandyan sa kitab natin. Yunaniya at saka Romania. Mesopotamia. Aha, Romania. Inshallah, darating tayo sa Mesopotamia, inshallah. Barakallahu fiik, Sister Fatima. Naam, sahih. Sa Mesopotamia also. Father, Sister Princess, mag-participate ka? Hi, Doc. Assalamualaikum po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanong lang, yung Yunania po is, di ba mga Greek po yan? Opo, If Griego. okay. So, Opo. tama rin po. Opo, Griego. Jazakillah khairan. Hasana. Pinagko-compare ko lang siya, Doc, sa English version nung Naam. na binabasa ko right now. Mashallah, mashallah. Barakallahu fikum. Opo. Jazakillah khairan. Naam. Yunan po, ang Yunani, yan po yung, ang Yunan, yan po yung Greece. Greece. Malapit boundary ng Turkey. Naam. Dito po, sa isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon, Hadarat. Hindi po Hadaratul Islamiyah, kundi Hadarat ng hindi Islamiyan, mga Western, na nag-iwan ng bakas sa larangan ng pag-iisip na pang-ekonomiya ay ang mga Griego po, yung mga Yunaniya, at mga Romano, yung mga Romania. Sa Gracia po, sa Greece, maraming pilosopo na ang tumalakay sa mga usaping pang-ekonomiya tulad ng pagmamay-ari, pera at paghahati ng gawain. Lahat ng ini-explain ko sa inyo, ya ikhwani wa akhawati, dito po sa pakarana ito. Dito sa page na ito. Anong page ito? Hindi page ito. Anong tawag dito? Sorry. Anong tawag dito? Safha? Safha. Apo. Diyan po. Safha. Opo, yan po. Ganyan lang natin para hindi masakit sa mata, no? Okay, bismillah. Yan po ang ini-explain natin ngayon. Barakallahu fikum. So, dahil marami-rami po yan, kailangan basa-basa lang ninyo. Pakinggan yung explanation ko kasi marami-rami ang pagbabasahin natin. Kukuha ng oras natin. Barakallahu fikum. Dito po, no? Sa Gracia, maraming pilosopo po na tumalakay sa mga usaping pang-ekonomiya na ito. Tulad ng pagmamay-ari, paghahati, pera, at paghahati-hati ng gawain at pera at marami pang iba. Pero sa
Saan yung Roma? Sa Italy, no? Sa Italy o sa Roma, mga Romano po, bagamat mas limitado ang kanilang contribution, nagkaroon pa rin ng discussion ukol sa interest dito. Faida. Yan po yung question natin dati, no? Ano ibig sabihin ng faida sa Arabic? Yan po yung interest sa lingwahe ng economics. No? Dito po sa Roma, bagamat mas limitado sila, no? Ang mas limitado sila sa contribution, nagkaroon pa rin ng discussion ukol sa interest, faida, pera at mga gawaing pangkabuhayan gaya ng pagsasaka. Anong halimbawa niyan? No, nandiyan sa kitab natin. Aplikasyon natin sa sibilisasyon ng Griego, sa sibilisasyong Griego, si Plato, sister. Anong pronunciation niyan? Plato o Plato? Plato in English. Plato English, no? Okay. Barakallahu fik. Okay, doon tayo sa pronunciation mo. Okay. Si Plato po, no? Si Plato, kailan namuhay ito si Plato na ito? Alam natin lahat niyan nung 427 diyan sa kitab natin, 427 to 347 BC. Pag sinabi natin BC, ano yan? Before Christ. Before Christ. So, matagal na panahon. Allahu Akbar. So, si Plato na ito, 427 to 347 BC, before Christ, sa kanyang aklat na anong paggalan ng aklat ni Plato? Aklat ni Plato ay Republic. So, Republic ang aklat ni Plato. Sino nagbasa ng aklat ni Plato? Ni Plato. Si Plato na lang. Sorry. Sa Plato ang pronunciation ko eh. Okay. Ano ang pangalan na aklat ni Plato? Plato. Sister, Sheikh Yusuf? Mashallah, alam niya ito. Yusuf, Zamura. May maraming aklat such Mashallah. ang popular kay ang Republic man kay Plato. Naam. Yan po yung tinutukoy natin sa kanyang aklat na Republic na tinalakay niya ang division of labor. O banggitin mo yung alam mo na aklat ni Plato. Essential studs. Nag-read ko ang Republic more than 10 years ago. Mashallah. So, pero kailangan po mabasa natin yan, pero kailangan malakas yung foundation nyo sa akida, no? Kasi pag hindi, delikado. No, Sheikh Yusuf? Okay, delikado po. Magdaan muna kayo sa Biwang Institute bago nyo basahin ang Republic, no? Barakallahu fikum. Okay, sa aklat ni Plato po noong 1427 to 347 BC. Sa kanyang aklat na Republic sa Philippines, Republic sa English. Tinalakay niya ang division of labor. May division of labor doon. Halimbawa niyan, ang bawat tao ay dapat may specialization. Kagaya natin, kayo may specialization kayo. Ako may specialization rin ako. Sa economics, expertise ko yan. Sa Islamic banking, expertise ko rin. Alhamdulillah. At sa political science, expertise ko yan. Lahat ng expertise ko, may connection yan sa kanilang ulum. No? Alhamdulillah. So, ang sabi ni Plato sa division of labor sa kanyang kitab na Republic, ang bawat tao ay dapat may specialization. Tama po ba, Sister Cheryl? Tama, of Yan course. po. Opo. Barakallahu fikum. Dapat po sa atin may specialization na kagaya ninyo. Meron sa inyo na Sharia and law, meron sa inyo Sharia economic law, at meron pang iba. Mashallah. So dito po, for example, may specialization ka magsasaka, specialization mo yun, manggagawa, sundalo, o pinuno, lahat niyan ay magkanyang-kanyang mga gawain.
So sa pagmamay-ari ng pera, natalakay din ni Plato sa kanyang aklat na Pagmamay-ari at Pera kung paano ito dapat pamahalaan upang hindi humantong sa kaguluhan. Tama po ba, Akh Yusuf? Nabasa mo ito sa kanyang Republic? Naam, Sheikh. Kay Alhamdulillah. si Plato man, sa iyang Republic man, Naam. ang specialization sa work kayo, example, mga workers ng military man, na specialization man. At may tatlong klase po sa iyang specializations actually. Depende sa level sa hierarchy sa panahon sa mga Griego. Mashallah, mashallah. Jazakallah ya Sheikh Yusuf. So dito po pagmamay-ari at pera sa aklat ni Republic, sa aklat niyan sa Republic, kung paano ito dapat pamahalaan upang hindi humantong sa kaguluhan. Punta tayo kay Aristotle. Aristotle 384, nandiyan sa kitab natin. 384 to 322 to 384 BC. So sino nauna? Si Plato. So si Plato, estudyante ba niya si Aristotle? Si Aristotle, alagad ni Plato, no? Alagad ni Plato, estudyante niya. Alagad ni Plato. Alagad o estudyante? Sa palagay ninyo? Estudyante po. Estudyante. Aha. Okay. Ay nagbigay diin sa pagmamay-ari at halaga. Nagbigay diin din sa pagmamay-ari at halaga, value. Usapin ng monopolyo at interes, yung riba. Anong halimbawa niyan? Binatikos niya ang pagpapautang na may mataas na interes sapagkat ito ay hindi makatarungan. Kaya po nangyari ang global crisis noong 2008. Di ba po? Alam niyo yan. Inshallah next time natin pag-usapan.